Isang magandang hapon po muli sa inyong lahat. Sa akin po mga kapatid diyan sa Quezon City, sa JOWFCI, gawain ay tinatag ng Diyos sa pamumuno ng ating butihing pastor na si Pastor Nel Gakutan, kasama ng kanyang may bahay na si Sister Rose at ang kanilang mga supling. Ako po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagtitiwala ninyo sa akin na maging kaisa sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa lugar ng Quezon City. At ako rin po ay nagpapasalamat sa mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Diyos diyan po sa lugar ng Quezon City, Commonwealth. At naway ang mga ginagawa ninyong pagsuporta at patuloy na kabutihan para sa gawain ng Diyos, sa ikatatatag ng gawain ng Diyos, naway pagpalain po kayo ng Diyos at patuloy pong pagpalain pa ng Diyos sa maraming bagay. Hallelujah. At ngayong hapon, sa oras na ito, nais ko pong muling magbahagi ng salita ng Diyos sapagkat para po sa akin ang pag-share o pagbabahagi ng salita ng Diyos ay isang pribilehiyo o napakalaking pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa akin ang pagkakataon na ito upang palaganapin, hallelujah, ang salita ng Diyos para sa mga tao. Mga tao na kung saan naghahanap ng tunay na katotohanan. Hallelujah. Tunay na daan ng kaligtasan. Kaligtasan patungo sa kaharian ng Diyos. At doon po sa mga nakikinig at patuloy na nakikinig ng pangangaral mula sa Jesus the Only Way Family Church preachers, thank you po sa inyong lahat. Hindi po kayo nagkamali ng pakikinig at sinusundan, hallelujah, na pangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Nung nakaraan po, ako po ay nangaral patungkol po sa overcoming temptation. Ito po ay patungkol kay Jose, si Joseph, the dreamer. At nalaman po natin, hallelujah, ang buhay ni Jose, kung paano siyang ginamit ng Diyos sa makapangyarihang paraan. At nakita natin ang kanyang katapatan sa Diyos sa magitan ng pag-iwas, paglaban, hallelujah, sa tukso. At napagtagumpayan niya po ito, hallelujah, bagamat nagkaroon ng isang malaking balakid sa kanyang buhay, sapagkat siya po ay nakulong. Subalit, ang Diyos po ay kumilos sa kanyang buhay, maging sa kulungan. At sa maikling salita, siya po'y pinagpala ng Diyos. Hallelujah. At siya po'y naging gobernador ng Ehipto. At doon po natatapos ang aking pangaral nung nakaraang linggo. At ngayon naman po, hallelujah, nais ko rin pong mangaral patungkol po sa kasalanan. Sapagkat sa ating pong paligid, hindi po natin maiwasan, hallelujah, kung minsan, ang mga pagkakasala. Sabi ng iba, tayo ay tao lamang na nagkakasala, natutukso. Hallelujah. Subalit ngayong hapon, nais kong ipahayag sa inyo ang salita ng Diyos patungkol po sa kasalanan. Kasalanan patungkol po sa ating pag-iisip o sa ating isip. Hallelujah. At kung meron po kayong mga banal na kasulatan, kayo po ay makibukas sa akin sa Mateo Kapitulo 5, talatang 21 hanggang 30. Matthew chapter 5, verse 21 up to 30. Hallelujah. Ganito po ang pagkakasabi. Matthew chapter 5 verse 21 up to 30. Narinig ninyo na sinabi,
sa mga tao sa una. Huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Tatapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid raka ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi ulul ka ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Kaya kung inihandog mo ang iyong hain sa dambana, at doon maalala mo ng iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng damban ang hain mo at yumaong ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Tatapat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang puso. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon, sapagkat may pakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. The last verse, verse 30, at kung ang kanang mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang kang pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Amang banal o Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras nito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, Diyos, na kami nagpapakumbaba sa iyo pong harapan, at ikaw, o Diyos, ang aming niluluwalhati, sinasamba sa Espiritu at katotohanan, at aming itinataas, o Diyos, ang iyong banal at dakilang pangalan. Hallelujah sa aming buhay. Sa oras na ito, Panginoon, minsan pa hinihiling namin, o Diyos, na kami po iyong linisin sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo po kami, o Diyos, upang sa oras na ito, sa aming pagsisimula ng pagkikinig ng iyong banal salita, sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon, ngayong hapon, ay maluwalhati ka namin sa magitan ng aming buhay, Panginoon, na malinis, o Diyos, sa iyo pong harapan. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa paglilinis mo sa aming mga kasalanan at paghuhugas mo, o Diyos, sa aming kaluluwa. Ngayong hapon, Panginoon, Diyos, hinihiling namin, God, na patuloy kang kumilos sa bawat isa sa aming kalagitnaan, Panginoon, o Diyos, ay patuloy kang magpahayag, Panginoon, ng mga panibagong kapahayagan, o Diyos. Hallelujah, para sa aming pananampalataya sa iyo, God. At sa oras nito, Panginoon Diyos, anuman ang pag-atake ng kaaway ay amin pong sinasansala, ginagapos, Ama, ang kapangyarihan ng kaaway. Hallelujah. At pinapalayas ang masamang espiritu sa oras nito. God, o Diyos, maraming salamat, Panginoon. At ipuin mo, o Diyos, ang iyong banal na salita. At bigyan mo ng kapangyarihan, o Diyos. Naway patuloy itong tumimos sa aming isip, at may sa pamuhay po namin ito, Lord, ayon sa iyong kalooban. Ngayong hapon, Panginoon, taglay namin, o Diyos, ang kapayapaan, ang tagumpay, Panginoon, mula sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin, hallelujah, na may kasamang basbas, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ng Kristiyano ay magsabi ng Amen, Amen, hallelujah. Sa ating paligid, katulad po ng aking nasabi kanina, iba't ibang klase ng kasalanan ang ating naiinkwentro araw-araw. May kasalanan sa magitan ng salapi, kasalanan sa mga bagay na ayaw ng Diyos.
Hallelujah. Katulad ng sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 19 up to 20. Iba't ibang klase ng bisyo, kasalanan. At ngayong hapon ay ko pong mangaral patungkol sa isang kasalanan. Kasalanan kung saan madalas na inaatake ng kaaway. Hallelujah. Lalong-lalo na sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, sa mga born-again Christians. Hallelujah. At ito yung pagkakasala, hallelujah, o kasalanan sa kaisipan o sa pag-iisip. Kaya nais ko pong mangaral ngayon sa paksang sins of the mind. Kasalanan ng kaisipan o pagkakasala sa isip. Ang Mateo 5, 6 at 7 ay usually ito po ay tinatawag na Sermon on the Mount. Marami pong nakapaloob sa mga kapitulong ito, chapter 5, 6, and 7, ng mga mahalagang pangangaral o turo ng ating Panginoong Hesus. At nais ko pong mangaral ngayon sa paksang sins of the mind. Hallelujah. At ang unang puntos na nais ko pong ibigay sa inyo ay patungkol po sa hatred and murder, galit at pagpatay. Hallelujah. Sa verse 21 at 22 po, ay makikita natin dito ang definition o kahulugan ng pagpatay o murder. Basahin po natin sa verse 21, ang sabi po rito, narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Definition ng murder. Hallelujah. Huwag kang papatay, ang sabi sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises. The Ten Commandments, hallelujah, thou shalt not kill. At ang sino mang pumatay may papasapanganib sa kahatulan. At ang sabi po sa verse 22, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid raka ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabing ulul ka ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Hallelujah. What was the old definition of murder? Ang definition po ng lumang kautusan patungkol po sa pagpatay, sabi niya, huwag kang papatay. Ito po yung pagpatay sa iba't ibang klase ng mga weapons, mga pwedeng sa pana, pwedeng sa itak, pwedeng sa punyal, pwedeng sa kahoy, pwedeng sa bato. Ang sabi sa Biblia, huwag kang papatay. Ito po yung definition ng old murder. Yung lumang kautusan o ibinigay ni Moises, hallelujah, ng Diyos kay Moises para sa bansang Israel. Huwag kang papatay sa magitan ng mga illegal weapons na nakakapatay. Hallelujah. Did Jesus contradict this old definition? If not, what did He do to it? Ibig sabihin, naging kontra ba ang Panginoong Hesus sa definition na ito? Sa lumang definition? Hindi po siya kumontra, kundi ginanap niya pa. Ang sabi sa verse 17, basahin po natin verse 17. Ng Mateo 5, verse 17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Kaya dito po makikita natin na hindi kinontra ng Panginoong Hesus ang patungkol po sa pagpatay o sa mga batas na binigay ng Panginoong Diyos kay Moises. Kundi ginanap niya pa. Hallelujah, ginanap niya. Ibig sabihin, in-update niya pa.
Hallelujah. Yung batas patungkol po sa pagpatay. Dahil po dito sa verse 21, makikita po natin dito, sila po ay pwede tayong pumatay. Kadalasan ang tayo pumapatay sa magitan ng mga weapons. Subalit dito po sa verse 22, ang sabi rito, basahin po natin sa verse 22. Dito po, sinasabi ko sa inyo, ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. Amen? Kapag napupuot ka pala, pumapatay ka. At mapapasapanganib ka sa kahatulan. Kung noon sila pumapatay sa magitan ng mga weapons na nakakamatay, ang sabi ng Panginoong Hesus, kapag napuot ka, pumapatay ka. Kapag napupot ka sa iyong kapatid, ito po'y nangangahulugan ng pagpatay. At sabi po sa Bible, sa Biblia, sa Genesis 20, thou shalt not kill. Kaya tayo po, pag tayo po ay napupuot, tayo po ay pumapatay ng ating kapwa-tao. Pinapatay natin yung kaluluwa ng tao dahil sa ating puot, sa ating galit. Hallelujah. Jesus fulfilled the law. Ginanap ng Panginoong Jesucristo yung lumang definition ng murder. And what is wrong with anger in insult? Ano ba ang mali sa pagkagalit o sa galit at sa pang-iinsulto? Ano yung kaibahan nito? Why do they receive such heavy punishment? Bakit yung anger, yung galit, at yung insulto, yung pang-insulto, ay may mabigat na kaparusahan? Hallelujah. Bakit? Killing a person is a natural extension of hatred within. Hallelujah. Ang pagpatay sa isang tao ay isang likas na pagpapalawak ng puot sa ating kalooban. Kung galit tayo sa isang tao, sa magitan ng ating isip. Amen. Ang pagpatay sa isang tao ay isang likas na pagpapalawak ng puot sa ating kalooban. Kung galit tayo sa isang tao sa magitan ng ating isip. Amen. Pumapatay tayo sa magitan ng ating isip. Hindi lang sa weapons, hindi lang sa punyal, sa itak, sa baril. Tayo pumapatay ng tao o makakapatay ng isang tao. Kundi tayo pumapatay din pag tayo ay napupuot sa ating kapwa-tao sa magitan ng ating isip. Kaya ang galit at pang-insulto, hallelujah, ay may malaking kaparusahan sa Diyos pagdating ng takdang paghuhukom. Hallelujah. Killing a person is a natural extension of the hatred within. If we hate a person to the extent of thinking, like for example, nagtatanim tayo ng galit sa ating kapwa-tao sa magitan ng pagsasabi ng sana tamaan ka ng kidlat para mamatay ka na. O kaya sana masagasaan ka. Hallelujah. We have actually killed him in our minds. Pinapatay natin siya sa magitan ng ating isip. Kapag tayo ay nagsasabi ng ganoon sa ating kapwa-tao. Sana mamatay ka na. Sana masagasaan ka. Sana tamaan ka ng kidlat. Hallelujah. The reason we do not carry out the murder is because of the restraint of society. Ang dahilan po kung bakit hindi tayo napaparusahan dahil sa pagpatay natin, because sa magitan ng ating isip, because of the restraint of society. Amen. The reason we do not carry out the murder is because of the restraint of society. Hindi tayo pumapatay sa magitan ng mga punyal, baril, kasi natatakot tayo. Pero hindi natin alam na tayo ay pumapatay. Kapag tayo ay nagtatanim ng galit, nagtatanim tayo ng puot sa ating kapwa-tao. Amen. Hindi natin magawa dahil mayroong mga batas na ginagawa ang tao
para sa pagpatay. Pero kapag tayo po ay nagagalit, napupuot sa ating kapwa-tao, tayo po ay pumapatay. Hallelujah. What is the difference between anger and hatred? Anger is usually short-lived. Hallelujah. Ang galit ay karaniwang panandalian kapag ang isang tao ay nagagalit sa loob ng mahabang panahon. Kadalasan nabubuo ito sa pagkamuhi. Ang galit ay panandalian. Kapag ang isang tao ay nagagalit ng mahabang panahon, kadalasan ito po ay nabubuo o nagiging namumuhi tayo. Ito po yung hatred. Hallelujah. It is usually developed into hatred. So what should we do to prevent sinning by anger and hatred? Ano ang dapat natin gawin o paglabanan natin na huwag tayong magkasala sa magitan ng galit at puot? Hallelujah. O pagkamuhi. Ano ba ang dapat natin gawin upang hindi tayo magkasala sa magitan ng galit o pagkapuot? Ang ikalawang punto po, make peace before making a sacrifice. Ito po ang dapat natin gawin upang hindi tayo, hallelujah, magkasala sa magitan ng galit, puot o pagkamuhi. Tayo po ay makipagkasundo, hallelujah, sa isang tao na kung saan may galit sa atin bago tayo maghandog. Ayan po ang sinasabi sa 23, verse 23 at 24. Basahin po natin. 23 at 24. Kaya kung ihandog mo ang iyong hain sa dambana, at do'y maalala mo ng iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iiwan mo roon sa harap ng dambaan ng hain mo, at yumaong ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon, ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Make peace before making a sacrifice. Tayo po'y makipagsundo sa ating kaalit, sa tao na kung saan may galit sa atin bago tayo maghandog. Hallelujah, sa dambana. And what is the problem in verse 23? Meron pong problema sa verse 23. Gusto natin maghain. Pero, ang sabi rito, merong galit sa atin yung kapatid natin. Kaya, alam niyo po ba na kapag tayo po ay nagbibigay ng isang bagay sa isang tao, at merong taong galit sa atin, hindi po tayo masaya. O kaya tayo po ay may galit sa kanya, hindi po tayo masaya. Ang ating pong pagbibigay ay hindi po masaya. Hallelujah. And what is the remedy? Sa verse 24. Ano ba ang remedy? Bago tayo magsakripisyo o maghandog sa dambana, kailangan makipag-reconcile tayo. Makipagkasundo tayo doon sa tao na mayroong galit sa atin. Amen. Iwan mo roon sa harap ng damba ng hain mo at yumaong ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Amen. Ano ba ang mga halimbawa ng ating pag-aalay ng mga sakripisyo sa Diyos? Amen. Ang pagiging choir sa simbahan, ang pagbibigay ng contribution sa church, o ano pa man, kung ano man yung mga sakripisyo na ginagawa natin sa church, ang Diyos po hindi po nalulugod yan. Kapag meron po tayong puot sa ating puso, meron pong galit ang ibang tao sa atin, hindi po kinalulugdan ng Diyos ang paghahandog na yan. Hallelujah. Yan po ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yan sabi po rito, makipagkasundo muna tayo. Hallelujah. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid kung magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Tandaan po natin kapag tayo po ay may galit sa ating kapwa-tao o kung kanino man. Or otherwise, may galit ang isang tao sa atin, hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan.
Hallelujah. Ang pagiging choir sa simbahan, pagbibigay ng contribution, etc. Hallelujah. Ito po yung isang uri o mga ginagawa natin pagsasakripisyo. Hallelujah. O pag-aalay sa ating Diyos. So bakit hindi hiniling ng Panginoong Hesus sa atin na makipag-ugnay sa mga tao bago mag-alay ng sakripisyo sa Diyos? Bakit hiniling ng Panginoong Hesus sa atin na makipag-ugnay sa mga tao bago mag-alay ng sakripisyo sa Diyos? Bakit? Hallelujah. Glory to God. Why did Jesus ask us to get right with people before offering a sacrifice to God? Bakit? Sapagkat pag tayo po ay may kasalanan, meron pong namumuo sa ating sarili na kasalanan sa magitan ng pagtatanim ng galit o puot. Ang Diyos po ay hindi nalulugod. Ang ating paghahandog, ang ating pagsasakripisyo ay hindi po kinalulugdan ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung tayo po ay mga choir ng simbahan, kung tayo po ay patuloy na nagbibigay ng Diyos, sa Diyos, hallelujah, subalit ang ating puso ay may itinatagong galit, puot sa ating kapwa-tao, o meron tayong kaalit, ang paghandog na yan, ang pagsasakripisyo na yan, ay hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan makipagkasundo tayo, magpatawad tayo, humingi tayo ng patawad sa taong kung saan may galit sa atin, at matuto tayo magpatawad sa taong nagkasala laban sa atin, upang tayo ay kalugdan ng Diyos. Ang sabi po rito, iwan mo roon sa harap ng damba ng hain mo, at yumaong ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon, ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Kailangan magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Yung pagtatanim ng galit, ito po'y puot. Sabi sa Bible, ang galit, hallelujah, kapag lumaki na, ito'y nanganganak, hallelujah, ng puot. At ang puot, ito'y nanganganak ng pagpatay. Hallelujah. Kaya bago po tayo maghain, bago po tayo magtumpo sa mga nagpapagamit ng buhay upang maging kalugod-lugod ang inyong ministeryo, hallelujah, choir member ka, nagbibigay ka ng tithe, sumusuporta ka sa gawain ng Diyos, subalit mayroong mga tao na nagagalit sa iyo, may mga tao ka na naapakan, hallelujah, at mayroong kang galit sa ibang tao, sa isang tao, kung sino man, magsisi ka. Hallelujah. At matuto kang magpatawad upang kalugdan ng Diyos ang iyong paglilingkod, ang iyong pagsasakripisyo sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Jesus say here, at kaagad, naalala mo ng kaibigan mo ay may laban sa iyo, hindi ikaw ang may laban sa kaibigan mo. Ano ang kaibahan ng dalawa? Halimbawa, ano ang pagkakaiba ng ang tao ay may galit sa iyo at ikaw ay may galit sa kanya? Ano po ang pagkakaiba nun? Hallelujah. Note here, Jesus says, and suddenly remember that a friend has something against you, not you have something against friend. And what is the difference between the two? Sometimes after quarreling with somebody, you may say, well, I have forgotten him. I am not angry at him anymore. But Jesus is saying here that if he is still angry at you, you should approach him and make peace with him. Hallelujah. Glory to God. Ano ang kaibahan ng dalawa? Minsan, pagkatapos makipag-away, like for example tayo nakikipag-away tayo, matapos tayo makipag-away sa isang tao, maaaring natin sabihin na pinapatawad na kita o pinapatawad ko na siya. Hindi na ako galit sa kanya o hindi na ako galit sa iyo. Datapot ang sabi ng ating Panginoon Kristo, kung may galit pa din sa iyo, lapitan mo siya at makipag-ayos ka sa kanya. Amen? Makipag-ayos tayo sa kanya.
lapitan natin personally. Hindi yung pinapatawad lang natin siya sa mamagitan ng ating pananalita, pinapatawad na kita. Kundi, we need to approach and reconcile those people, those person that we have sinned against them. Hallelujah. Bakit napakahirap humingi ng tawad sa isang tao na may laban sa iyo? Bakit napakahirap? Amen. Ang isang tao na may laban sa iyo, paano na ito madadaig o mapagtatagumpayan? Napagtatagumpayan po natin ito at mapapadali ang ating pagiging ng tawad sa isang tao na may laban sa atin. Pangatlong puntos po, make peace before it's too late. Amen. Humingi po tayo ng makipagpayapaan po tayo sa taong may kagalit sa atin bago mahuli ang lahat. Ibig sabihin, hallelujah, ang sabi po sa verse 25 hanggang 26, makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi ka alis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. Kaya ang susi po, kung tayo po'y nahirapan, humingi ng tawad sa isang tao na may laban sa atin, ito po'y mapagtatagumpayan natin. Hallelujah. Kung tayo po ay hihingi ng kapayapaan bago po dumating sa huli o pagsisisi natin. Hallelujah. Ang masamang relasyon ay nagiging dahilan ng paglago at paglala ng masamang relasyon. Sa verse 25 and 26 ay makikita natin doon, hallelujah, kung anong ipinakikita roon ng verse 25 and 26. Ang sabi rin po sa 25 and 26, ang sinasabi po rito, ang pinapakita po rito, kailangan makipagkasundo tayo sa ating kalit. Samantalang ikaw ay kasama sa daan, baka ibigay ka ng kalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi ka alis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapusang beles. Ito po ay nagpapakita, ang verse 26, na kailangan makipagkasundo tayo sa sino may galit sa atin. Dahil kapag hindi tayo makipagkasundo, ito po hahantong at lalo pang lalala. Magiging masama, pasama ng pasama. At bandang huli, tayo po ang mapapasama. Ang sabi po rito, maaring tayo ay makulong dahil sa galit. Kaya wala pong ibang susi, bagamat nahihirapan tayo na makipagkasundo sa mga may galit sa atin, ang tanging parang po, tayo po ay makipagkasundo sa Kanya. Gumawa po tayo ng pakikipagkasundo, hallelujah, sa Kanya. Upang hindi na po lumala ang sitwasyon. Hallelujah. At ang ikaapat na puntos na nais ko pong ibigay ay patungkol po sa mental adultery o pangangalunya sa isip. Nakikita po natin to sa verse 27 and 28. At sabi po rito, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Dapat sinasabi ko sa inyo, ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Mental adultery o pangangalunya sa isip. Why is adultery wrong? Bakit mali ang pangangalunya? In what is mental adultery? Can you commit it by reading Playboy or watching bold movies? What about green jokes? What practical step can we take to avoid committing mental adultery? Hallelujah. Ano ba ang masama sa pangangalunya? Ano ba ang sabi sa Bible? Thou shall not commit adultery. Ito po yung nakalagay po sa 10 kautusan ng Diyos na binigay kay Moises. Thou shall not commit adultery. Masama po yun. Hallelujah. Ang pangangalunya. At ano po ba
ang pangangalo niya sa kaisipan. Can you commit it by reading Playboy or watching bold movies? Hallelujah. Nagkakasala ka ba sa umagitan ng pagbabasa ng Playboy magazine o mga pornong babasahin o mga panoorin na malalaswa? Tayo ba ay nagkakasala, nangangalunya rin ba sa magitan ng ating mga malalaswang patawa o mga green jokes? And what practical steps can we take to avoid committing mental adultery? Ano po ba yung mga hakbang na maaaring tayo makaiwas upang tayo hindi magkasala sa pangangalunya sa ating isip? Unang-una, avoid sexually stimulating situation. Throw away all magazines or materials of that nature. Don't watch TV, video, movies that contains sex essence. Hallelujah. Pangalawa, do not entertain lustful thoughts. If we look at a certain picture by accident and begin to have lustful thoughts, rebuke it right away. Amen. Pray in the name of Jesus Christ. I rebuke you, Satan. And the third, have a close walk with God. Tayo po'y lumakad sa Diyos. Ito po yung mga practical na hakbangin upang maiwasan natin na tayo ay magkasala sa pangangalunya sa magitan ng ating isip. Amen. Hallelujah. At ang ikalima, seriousness of sin. Yung kaseryosuhan ng kasalanan. Does sin matter? Ang kasalanan ba ay mahalaga? Should we resist it? Mapaglalabanan ba natin ito? Where does sin lead to? Saan patutungo ang kasalanan? Basahin po natin ang Galatians chapter 5 verse 19 up to 21. Galatians chapter 5 verse 19. At ang sabi po rito sa verse 19, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya. Hallelujah. Verse 21, the last verse, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala nung una sa inyo, ng mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Excuse me po. Hallelujah. Kaseryosohan ng kasalanan. Ito po yung mga seryosong kasalanan. Hallelujah. Mahalaga ba ang kasalanan? Paano natin ito mapaglalabanan? At saan patutungo ang kasalanan? Hallelujah. Is this command of our Lord to be taken literally or symbolically? Ang utos ba na ito ng Diyos ay isang literal o isang simbolo lamang? It can be taken literally. When our right eye sins, it should really be taken out. The reason we don't take it out is because Jesus bore the punishment for us already. So when we sin and are forgiven, we should not treat it lightly. Thinking, well, I can always be forgiven again if I sin again. We should bear in mind that every time we sin, it is as if we crucify our Lord once more on the cross. Hallelujah. Katulad po na sinasabi rito sa Mateo 5, Hallelujah, ng Mateo, sa 28, 29 hanggang 30.
At kung ang kanan mong mata ay nakapagpatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon. Sapagkat may mapapakinabangan ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabangan ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Ito po yung tinatawag na seriousness of sin. Hallelujah. Ito po hindi literal na kailangan pag nagkasala yung isang mata mo, tatanggalin mo. O kaya yung kamay mo nagkasala, puputulin mo. Hindi po ganoon. Hallelujah. Hindi po ito literal. Ito po ay symbolical lamang. Nang ibig sabihin, lust of the flesh. Kung ano nakikita ng mata mo, hallelujah, alam mo masama na, huwag mo nang ipagpatuloy pa. Kung ano ang kahinaan mo sa magitan ng iyong mga mata, halimbawa nagkakasala ka palagi sa magitan ng pagbabasa ng mga pornographic magazine, panonood ng mga television na may sex essence, hallelujah, mga malalaswang larawan. Ito po yung tinatawag lust of the flesh. Tanggalin po natin yan. Hindi po ang ating mata. Tanggalin po natin, umiwas po tayo na huwag nang tumingin sa mga bagay, hallelujah, na kung saan ang ating mata ay nagkakasala. At kung ano yung ginagawa ng ating mga kamay, kaliwa man ito o kanan, huwag na natin ipagpatuloy pa. Putulin natin, ang sabi sa Biblia, ito po sa 29 hanggang 30, putulin natin yung ginagawa, yung masama ng ating kamay. Halimbawa nagnanakaw tayo, kung ano man ang ginagawa ng ating kamay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, ginagamit natin sa pagpupuri, hallelujah, pagpalakpak ang ating kamay, and at the same time, ginagamit natin sa kasamaan, ginagamit natin sa pagkakasala. Hallelujah. Putulin natin. Ibig sabihin, let us stop any kinds of sins we have done. Stop it. Amen. Ibigay natin ang ating buhay, bigyan natin ang ating buong katawan sa ating Diyos. Ipagamit natin ito. Hallelujah. At tandaan po natin, tayo po ay nag-aaral, ako po ay nag-aaral ngayon patungkol po sa sins of the mind. Mga kasalanan sa ating isip. Sapagkat yan po ang dahilan kung bakit ang tao, hallelujah, ay madalas na nagkakasala dahil sa isip. Ito po ay aking pinangaral ngayong umaga, ngayong hapon. Hallelujah. Dahil ito po ay napapanahon na kailangang marinig ng mga tao. Sapagkat ito po ay isang tabi, hallelujah, ng karamihan ang patungkol po sa pagkakasala sa isip. Dito po umaatake si Satanas sa ating isipan. Huwag po natin pabayaan o hayaan na si Satanas ay dayain ng ating isip, na tayo ay magkasala sa magitan ng ating isip. Marami pong bagay na ginagamit si Satanas upang tayo ay dayain sa magitan ng ating isip. Kung ano po yung nakikita ng ating mata, tumatakbo po sa ating isip. At yun po ang sinasabi ng ating puso. Hallelujah. Kaya dito po, kung tayo po ay nagkakasala o may kasalanan sa isang tao dahil sa ating puot, ang Biblia po ay nagtuturo na kailangan tayo po ay makipagkasundo. Hallelujah. Sa may kaalitan sa atin at sa tao na kung saan may galit sa atin. Tayo po ay matutong magpatawad personally. Kung paano ang Panginoong Hesus ay nagpatawad sa ating mga kasalanan, gayon din tayo po ay magpatawad. Sapagkat kung tayo po ay punong-puno ng galit, hindi po tayo magiging masaya kahit kailanman. Mananatiling malungkot, hallelujah, bigo ang ating buhay kung tayo ay namumuhay sa puot o galit. Hallelujah.
Kahit ang Biblia po, ang aking pong pangangaral ngayon, hallelujah, ay patungkol po sa sins of the mind. Hallelujah. At naway, ang pangaral na ito ay nagsilbing hamon sa bawat isa. Hallelujah. At purihin po ang Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Hallelujah sa ating Panginoong Diyos. At sa bawat isa na nakarinig at naabot ng pangangaral nito ngayong hapon. Tayo po'y manalangin. Amang banal o Diyos na makapangyarihan sa lahat,